Ikalawang Samuel, Kabanata 21. Sa panahon ng paghahari ni David, 3 sunod-sunod na taon na nagkaroon ng tagutom. Kaya't sumangguni siya kay Yahweh. Ito ang kanyang tugon: "Maraming buhay ang inutang ni Saul at ng kanyang sambahayan, sapagkat ipinapatay niya ang mga Gibeonita." Ang mga Gibeonita ay hindi buhat sa lahi ng Israel. Sila ang mga natira sa lahi ng mga Amoreo na pinangakuang hindi lilipulin ng mga Israelita. Ngunit sila'y sinikap lipulin ni Saul dahil sa pagmamalasakit niya para sa mga taga-Israel at Huda. Ipinatawag ni David ang mga Gibeonita at tinanong, "Ano ang may paglilingkod ko sa inyo upang mapagbayaran ang kasalanan sa inyo ng aming bayan, at nang sa gayon ay mapawi ang inyong galit at basbasan ang sambayanan ni Yahweh?" Sumagot sila, "Ang sama ng loob namin kay Saul at sa kanyang sambahayan ay hindi kayang tumbasan ng ginto at pilak. Ngunit ayaw rin namin pumatay ng sinuman sa Israel. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin para sa inyo?" Tanong ni David. Sumagot sila, "Hinangad po ng Saul na iyon na ubusin ang lahi namin sa Israel. Kaya ibigay ninyo sa amin ang 7 sa mga lalaking mula sa kanyang angkan, at bibitayin namin sila sa Gibeon sa harapan ni Yahweh." "Sige, ibibigay ko sila sa inyo," sagot ni David. Ngunit dahil sa sumpaang ginawa ni na David at Jonathan, iniligtas niya si Mephiboset, ang apo ni Saul kay Jonathan. Ang ibinigay ng hari ay sina Armoni at isang Mephiboset din ang pangalan, mga anak ni Saul kay Rispa na anak ni Aya, at ang 5 anak ni Adriel kay Merab. Si Merab ay anak ni Saul at si Adriel namay anak ni Barzillai na taga Meholat. Ibinigay ni David sa mga Gibeonita ang 7 ito, at sila'y sama-samang binigti sa bundok sa harapan ni Yahweh. Nangyari ito nang nagsisimulang anihin ang sebada. Sa buong panahon ng anihan, hanggang dumating ang tag-ulan, si Rispa na anak ni Aya ay hindi na umalis sa kinaroroonan ng mga bangkay. Gumawa siya ng isang silungang sako sa ibabaw ng isang malaking bato, at binantayan ang mga bangkay upang hindi makain ng mga ibon at maiilap na hayop. Nang mabalitaan ito ni David, ipinakuha niya ang bangkay ni Saul at ni Jonathan sa mga pinuno ng Jabes Gilead. Ninakaw ng mga ito ang bangkay ni na Saul at Jonathan sa Bethsan, na ibinitin doon ng mga Filisteo noong araw na sila'y mapatay sa Gilboa. Ipinakuha nga niya ang mga bangkay ni na Saul at Jonathan at isinama sa mga bangkay ng 7 binigti sa bundok. Pagkatapos, dinala nila ito sa libingan ng kanyang amang si Kish sa lupain ni Benjamin sa Zela. Ang lahat ng iniutos ng hari ay natupad, at mula noon, dininig ni Yahweh ang kanilang dalangin para sa bansa. Dumating ang araw na nagdigmaan muli ang mga Filisteo at mga Israelita. Sumama si David sa kanyang mga kawal sa pakikipaglaban. Sa isang labanan ay lubhang napagod si David. Papatayin na sana siya ng higanting si Esbibenob, na may dalang bagong espada at sibat na may 3.5 kilo ang bigat. Ngunit tinulungan ni Abisai na anak ni Zeruiah si David, at pinatay ang higanting Filisteo. Mula noon, pinasumpa nila si David na hindi na siya muling sasama sa labanan. "Ikaw ang ilaw ng Israel. Ayaw naming mawala ka sa amin," sabi ng mga kawal ni David. Hindi nagtagal at muling naglaban ang mga Israelita at ang mga Filisteo. Nangyari naman ito sa Gob, at doon napatay ni Sibekay na Husatita ang higanting si Saf. Sa isa pang sagupaan sa Gob laban sa mga Filisteo, napatay naman ni Elhanan
anak ni Jair na taga Bethlehem, si Goliath na Geteo. Ang hawakan ng sibat nito'y sinlaki ng kahoy na pahalang sa habihan. Sa isa namang labanan sa Gat, mayroong isang higante na 24 ang daliri, tig-6 bawat paat kamay. Hinamon nito ang mga Israelita, ngunit napatay naman ni Jonathan na pamangkin ni David sa kanyang kapatid na si Simea. Ang 4 na ito'y buhat sa lahi ng mga higante sa Gat, at nasawi sa mga kamay ni David at ng kanyang mga tauhan.